Kahit saan ka tumingin, bawat bansa sa kanluran ay nagkakagulo. At ang kanlurang Europa ay kasali rin dito. Ito ang Italia. Hindi ko alam ang nangyari ron. Si Giorgia Maloney, mga 4 o 5 taon na ang nakalipas, nanalo dahil nangakong aksyonan ang problema sa Islam. Makalipas ang 4 o 5 taon, hindi ko alam kung gaano na siya katagal sa pwesto. Wala siyang ginawa. Wala talaga. Alam ko may ilang tao na nagsasabi na, ang EU ang hindi napapahintulot sa kanila na gumawa ng kahit anong aksyon o hindi sila pinapayagang gumawa na makabuluhang hakbang. Pero naman, kailangan may gawin sila. Tingnan nyo ito. Ito ang Milan, mga pare. Dati itong tinuturing na fashion capital ng mundo o isa sa mga fashion capital ng mundo. Palaging London, New York, Paris, Tokyo at Milan ang mga fashion capital noon. Ganoon dati. Tingnan mo, ito na ngayon ang Milan. Grabe naman. Sa sitwasyon sa sentro ng Milan, halos 100 katao ang nasa labas. Lahat sila ay mga Bengali. Buti na lang at hindi ko nakita. Tingnan mo yan. Jesus Cristo. Diyos ka. Ang dami nila na kahit ang pinakamalalaking moske. Milan, Inter Diamond. Kahit ang pinakamalaking mosque ay hindi kaya maglaman sa kanilang lahat. Kaya umaapaw sila. Lumalabas, umaapaw hanggang sa mga kalsada. Tama yan. Itutulak ko siya. Ay, kawawang Italiano. Tingnan mo siya. Tingnan mo ang ekspresyon sa mukha niya. Iyan ay itsura ng kawalan ng pag-asa. Pagkadismaya, pagkadesperado, at depresyon. Tara na, alis na tayo. Tingnan mo ito. Wala kang makikitang kahit isang babae dahil ang Islam ay isang kulturang mapanghamak sa kababaihan. Isa itong relihiyong patriarkal. Kaya hiwalay ang mga babae. Ang mga babae ay Eid Mubarak. pinipilit manatili sa bahay at mag-anak. Para silang mga makinang pang-anak. Kaya naman dumadami sila ngayon. Nakikita nating mabilis na lumulubo ang kanilang populasyon sa bawat bansang kanluranin. Bawat bansa sa kanluran ay napansin na dumudoble ang kanilang populasyon tuwing 10 taon. Walang palya, nangyari ito sa UK. Nangyari na rin ito sa Australia. May paparating na naman tayong census at makukumpirma yon. Talagang kasuklam-suklam. Tingnan mo ito. Ito ay Turin, Italia. Hindi lang galing Bangladesh. Galing din ito sa ibang bansa sa Afrika. Malaking atake ito, pare. Sinong may gawa? Sinong gumawa nito? Hindi pa huli. Hindi pa huli ang lahat. Humingi ka ng tawad at bumalik. Ayaw ka na namin. Tinan mo ito. Ang refugee na ito sa Italia ay galit dahil masyadong maraming aso sa Italia. Galit na galit siya dahil nakikita niyang maraming taong naglalakad ng kanilang mga aso at ang mga aso ay haram sa Islam. Tuwing lumalabas ako, ang dami kong nakikitang aso kahit saan at ayoko talaga. Hindi ko maintindihan kung bakit mahal na mahal nila ang mga aso. Umalis ka na lang. Sinasabi ng Muslim na ito, sinasabi ng refugee na ito, mga Italyano, pakiusap, iwanan niyo ang Italia para sa amin. Kami namang hindi Italyano ang dapat na manirahan dito. Karapat-dapat kaming manirahan sa Italia. Karapat-dapat naming ipatupad ang aming mga patakaran sa inyo. Tingnan mo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabado ngayon, gaya ng alam nyo, napakaganda ng panahon. Purihin si Allah. Bismillah, mashallah, maaraw ngayon. Atlatut. Ngayon, lahat ng pamilya ay lumabas. Pinalalakad nila ang aso nila. Kilala ang mga Italyano sa hilig nila sa aso. Pinapapasok pa sila sa tindahan, walang problema. Pinapayagan talaga ang aso sa tindahan. Minsan nga, hindi ka makapasok pero ang aso pwedeng-pwede. Tingnan niyo kung gaano sila kakapalang mukha, mga pare. Sobrang kapal talaga ng mukha nila. Isipin mo pumunta ka sa isang bansang Muslim, tapos sinabi mo, bakit ang daming mosque dito sa lahat ng lugar? Bakit ginagawa ng mga Muslim ang ganito o ganoon? Tama lang nga sabihin sa'yo ng mga Muslim na bumalik ka sa bansa mo. Kung ayaw mo dito, umalis ka na lang. Pero itong mga taong ito ay pumupunta sa mga bansa sa kanluran
At wala silang respeto. Tingnan mo ito. Isang Italianong guwardiya ang nagtanong sa dalawang babaeng Muslim na nakasuot na parang mga ninja at hiniling niyang ipakita nila ang kanilang mga mukha. Bawal pumasok dito nang nakatakip ang muka. May kastilyo rito, yan ang patakaran. Kailangan lang namin humingi ng kasegnyo uniko. Wala naman kaming ginagawang masama. Naiintindihan ko, pero bago kayo pumasok, kailangan munang ipakita ang mukha ninyo. Sabi niya, Mga ginang, alam kong wala akong ganang makita ang inyong mga mukha. Hindi ko naman iniisip na mga sikat tayong French na modelo. Pero kailangan kong makita ang mukha nyo para sa seguridad. Hindi dahil sa mali siya o interes. pasensya na pero hindi kayo makakapasok ng may takip ang mukha. Nandiyan ang kastilyo, yan ang patakaran. Kailangan lang namin hingi ng kasegnyo uniko. Hello, manyak ka talaga. Gusto mo ba makita ang mukha ko? Hindi, magtiwala ka na lang sa akin. Kita ko namang hindi magandang mukha mo. Pero wala akong interes sa tingnan ka. Wala kaming ginagawang masama. Naiintindihan ko. Pero bago kayo pumasok, Ipinapanukala ng pamahalaan ni Giorgia Maloney na ipagbawal ang burka sa publiko bilang bahagi ng bagong panukalang batas laban sa Islam. Hindi ko alam kung kailan o ano ang ginagawa niya. Wala pa siyang nagagawa. Kailangan natin ng marahas at walang pasintabing deportasyon. Dahil dito sawa na mga Italyano at nagpoprotesta sa kalsada, sumisigaw ng Islam out of Italy. Tingnan mo. Nagbabantay na ang mga patriotang Italyano sa kalsada laban sa mga Islamics, laban sa mga Islamistang gumagawa ng napakaraming krimen. Milan ang aming tahanan. Ipinakita ko sa iyo ang Milan. Hindi, oo. Ibig kong sabihin mga kaibigan, hindi ko alam kung paano natitiis ng mga tao ito. Kami sa Milan ay hindi natatakot dahil ito ang aming tahanan. Tama. Tama, tayo ay sumusulong. Paglakad tayo at maging mas mapagmatyag. Wala. Tutti patrioti! Lahat ng patriota ng Italya. Tayo ay magwawagi sa Milan. Ang Italya ang ating tahanan. Huwag kalimutan ito. Ang Italia ay tahanan natin. Hindi siya natin. Hindi tayo natatakot. Ipapanalo natin ang kabutihan. Ipapanalo natin at tayo yon. Sa lahat ng kwento, lagi pa rin nananalo ang kabutihan. Hindi ko alam. Sigurado akong may mga subtitle dito na walang saysay. Gumagamit lang sila ng AI. Nakuha naman natin ang ibig sabihin. Sawang-sawa na ang mga tao sa mga Islamista. Pero hindi lang sila. Malaking problema sa Italia ang imigrasyon at ilegal na migrante. May mga tao mula sa Sub-Saharan Africa at iba pang bahagi ng mundo. At hindi lang sila mga Muslim, kundi galing din sila sa mga kultura na lubos na kakaiba sa kulturang Italiano. Tingnan mo, nagpuprotesta ang mga Italiano na ang Italya ay para sa kanila, hindi para sa Islam. Nagpuprotesta ang mga makabayang Italiano dahil hindi nila ito gusto. Sa tingin ko, kailangan pa nating makakita ng mas maraming Italiano. Kailangan natin ng mas maraming makabayang Italiano na lumabas. Makabayang Italiano at Espanyol na lumabas, gaya ng mga British Patriots na lalabas sa Mayo, 16 araw mula ngayon. Malamang sa oras mapanood mang video na ito, nangyayari na ito Nangyari na. Tingnan mo ito. Isang sundalong Italyano ang napapaliwanag sa isang peking Islamikong asylum seeker na ang mga Italyano ang namumuno. Panoorin at tingnan mo ito. Mga koleyo, huwag na natin pag-usapan ng mahigpit. Wala namang dapat sabihin. Umatras ka, tol. Ano ba yan? Saan bang planeta galing ang mga to? Para kang hayop kung umasta sa harap ng mga sundalo. Pwede ka nilang pabagsakin sa isang iglap. Wala talaga masasabi, oy! Oy, tara na! Gusto ko pa ng isang mas agresibong pagtulak. Gusto ko pa ng isang pagtulak. Sinasabi niya mga pare, paki-off muna ang camera kasi may gagawin kami na ayaw naming makita ng iba. Wala, huwag ka nyo magpasan o try, Hindi namin alam kung anong nangyari pagkatapos noon. Siguro, may nararapat na leksyon na itinuro. Sige, tingnan mo ito. Sabi ng Italianong politiko na ito, ayaw kong dumating ang araw na magising na lang ako at biglang malaman na may mga muske na sa lahat ng dako. May mga pista opisyal tayong Islamiko. Ilang paaralan ay ginawang muske. Sabi ng politikong Italiano,
Ayaw niyang makita na marami nagdarasal kay Allah sa Piazza del Duomo. Nagsasara ang mga paaralan para sa Ramadan. O nagkakaroon ng muske sa mga silid-aralan ng paaralang Italyano. Ang giha ng Islam. Ganyan talaga mga kaibigan. Saan ka man tumingin, maraming tumatayo laban muna sa Islam at pagkatapos sa mga migranteng mula sa ikatlong mundo. Dahil, sa huli, ano? Ano ang ipinakita ng mga Islamist sa mundo? Na kung hindi ka maninindigan para sa iyong mga kultural na halaga o para sa iyong pambansang pagkakakilanlan, malalagay ito sa panganib. Ito ay atakihin at wala kang magagawa tungkol dito, maliban na lang kung maninindigan ka at lalaban. At yan ang ginagawa ng mga taong ito.